Hello everyone, it's me again, ang inyong kapisto, and for today's video, another tips and idea po para sa mga taong may depresyon na hindi nyo pwedeng sabihin or mga salitang hindi nyo pwedeng bitawan doon sa taong may depresyon. Ito po ay ang mga salitang nakakapagpawalang halaga. Bumababa po yung kanilang self-esteem, confidence kapag naririnig po nila ito. Kapag narinig itong mga salitang to ng tao may depression, bumababa po ang kanilang self-confidence. Nawawalan po sila ng gana sa lahat ng bagay. So, unang-una po, hindi naman ganun kalala ang problema. Hindi naman ganun kalala yan. Diba? Siguro po mga kaibigan, kung para sa inyo, hindi ganyan kalala ang nararamdaman niya para po sa taong may depression, yun ay malalang malala na. So, gusto ko pong ipaintindi na dapat maging aware kayo sa mga salitang inyong bibitawan po sa inyong kapamilya or kaibigan na meron pong depression. So, ang mahalaga pong gawin ninyo ay pakinggan nyo po ang kanyang sasabihin at kung hindi naman po hinihingi ng taong may depression ng inyong advice, mas mainam po na huwag kayong magsasalita. Maging supportive lang po kayo. Makinig lang po kayo. Hayaan ninyo siyang umiyak kung maaari. Sa pangalawa po, may mga mas malalang problema pa sa mundo kaysa din sa problema mo. No, no, no. It's a big no-no. Huwag na huwag po ninyong sasabihin yan sa taong may depression dahil hindi po talaga yan makakatulong. Nawawalan po sila ng gana, bumababa po yung pagtingin nila sa kanilang sarili, kaya mas malaki po ang chance na wakasan nila yung buhay nila kapag narinig nila yung mga ganitong salita. Siguro sa mga taong walang depression, easy lang to or simple. Kasi po, malakas sila eh. Karamihan po kasi sa may depression ay walang tiwala or may tiwala sa sarili nila pero konti lang, hindi katulad ng mga taong walang depression. Kaya nga po, pag hindi nila kinakaya yung problema nila, wala silang ibang naiisip na solusyon, kundi wakasan na lang. Kasi, ang liit-liit na po ng mundo para sa kanila. So, pangatlo po, bakit ka nagpapadepress? Hindi mo ba alam na mayroong pang mas malala ang pinagdadaanan kumpara sa'yo? Big no din po ito. Huwag na huwag niyo rin po itong bibitawan sa inyong kapamilya or sa iba pang mga may depression na kilala ninyo. Huwag po. Kasi hindi po ninyo alam kung saan nag-umpisa, kung kailan nag-umpisa, kung gaano siya kalalim. So, as a simple advice, ang magagawa lang po ninyo as a friend, as a family, as a parents, as a kapatid, as a nanay, ay makinig lamang po. Yun lang po talaga ang the best way na gagawin ninyo. Wala po kayong ibang gagawin kundi makinig sa taong yon, ibigay ang full support, iparamdam ninyo na mahal ninyo siya. Ipadaman nyo na marami pang bagay o marami pang taong mahalaga siya. Yun po ang pinaka the best way na inyong gagawin. So yan lamang po ang video and tips and ideas na ibibigay ko sa inyo ngayon. Yan po ang mga bagay na kailangan niyong tandaan at sana po makatulong po ito sa inyo. Lalo na po dun sa mga nakikinig or madadaanan ng video na ito. Sana po ay makatulong din po ito. Ang mga video po na i-share ko po sa aking YouTube channel ay base lamang po sa aking karanasan at hindi po ito professional advice. So doon po sa mga kaibigan or mga tao may depresyon, huwag po kayong mawawalan ng pag-asa. Lumapit po kayo sa doktor na professional para sa mga ganyang bagay para mabigyan po kayo ng counseling step by step para alam po ninyo ang inyong gagawin. So ito lamang po ang magbibigay ko sa inyong tips and idea for now. And hanggang sa muli po mga kaibigan, please subscribe my YouTube channel for more idea and tips. Goodbye for now and have a nice day ahead. Thank you!